Ito mga kabali, magre-repair ulit tayo ng welding machine, inverter. Ali ang tatak niya, re-end din. Ali MMA 450 naman to. Yan. Ali sabi ginagamit, biglang bumaksak. Nawalan daw ng power. Ali subukan muna natin kung talagang nawalan ng power. Ito plug-in ko lang. Yan, on na. Ano ka on? Walang power. Yan. Open ko muna yung yung cover niya para makita natin yung loob kung may sumabog ba o ano na may natanggal. Galing ko lang. Mapapanood nyo kung paano ito naibalik mula umpisa hanggang matapos ang trabaho, kalidad at maayos. So mga kabali, ayan. Para yung isang ream na ginawa ko. Putol din yung linya ng AC line natin. Check ako rito ng IGBT natin, baka nagkatama. Malamang kasi nasira yung ating supply dito sa AC line ng bridge rectifier diode. Yan. Check lang ako ng parts. So mga kabali, natanggal na natin yung mga parts na shorted. Pati pala yung bridge rectifier diode natin sira. So, test rin natin. Basher mo lang tayo. Sa IGBT natin, gate to source na lang. Ayan, babas. Ito naman sa source natin ng AC line. Ayan, nagbabas din. Ayan, bali, papalitan yung tatlong na to. At sa AC line natin, dito muna tayo maglalagay. At lalagyan ko ng panibagong bridge rectifier diode. Kasi yung kamukha ng ginawa ko doon sa REM na yung isang diode na rin tatanggal natin. Kaya maglalagay tayo ng dyan, switch. Bali yung ginamit kong nakaraan. Switch na may diode yung lalagay natin. Yan. Ito yung diode sa may babaw. Para napapatay natin. Kukuha na natin siya ng signal dito sa natin. Sa gate line. Yung kabila. Bali, yun muna gagawin ko. Sukat muna tayo ng signal kung meron. So mga kabali, ayan, ilagay ko na yung switch natin para doon sa PWM natin. Dito. Ayan, bali, ito naman yung unit na nakalagay sa board. Mismo main board natin yung yung PWM. Bali, hindi na muna natin nilagay yung knob saka yung display. Ayan, bali, nagabang na rin ako ng grounding natin dito sa sa source ng ating IGBT. Susukatan natin sa gate. Parehas para makita natin kung may signal. Ayan, bali ganyan na ang forma na gagawin ko. Itan ko lang ng oscilloscope. So side muna tayo. Ayan, bali wala ang gagamitan natin, dash bulb lang. Isa ko na on to. Bali hindi nakasaksak. Ayan, on to. Hilaw. Bali nipondo naman na yung yan, yung ating filter. Bali on to na lang po. No, on to. Ayan, may signal 53, 54. Alipat natin sa kabila. Sana ganun din para wala na tayong papalitan ng ibang pyesa. Kaya GBT lang. Pawang ko na. Meron din. Ali nakapatay yung natin. Ito. Ali yun ang purpose ng natin, yung switch na to. Para napapatay agad natin. Hindi nasisira yung dual MOSFET. Yan. Bali mayroon pang karga yan. Iyon ko na lang dito. Yan. Meron signal. Meron tayong 52 kHz. Kabila. Bigyan natin.
Pareha silang 52. So, ako na. So, wala nang ano. Wala na tayong charge. Charge ko muna. On ko. Natin kung ilaw. Ayan, ilaw. Puti ko na ulit. Ayan, may charge na yung ating pillar. On ko. Tingnan natin kung parehas ng ano, signal. Ayan, 50 sakto. Ipatuloy natin dito, baka nabago. Baka 50 lang talaga. Ito ako na. Ayan, 50 rin, parehas. Same lang. Ayan. Bali, okay na yung signal natin dito. Wala na tayo ibang gagalawin. At magpapalit na lang tayo ng ano, ng ating IGBT saka bridge rectifier diode. Ayan. Palitan ko lang sa ako ikabit para matesting natin kung magkakaroon siya ng output. Hanggang sa susunod na video. Welcome sa RMZ Vlogs. Good vibe. So mga kabali, naibalik ko na yung diode natin dito sa pulse transformer natin ano, para sa AC natin na ano, input. Soft start natin. At naikabit na natin yung IGBT natin. Yan. Saka yung diode. Tingnan natin kung magiging okay na. Plug-in ko. Yan, bali on ko muna. Yan, ako na. Tingnan natin kung meron tayo si voltage na output. Para sa mga nagpa-repair ng Ito lang yung ating probe. panood nyo kung paano ito na Ayan, bali meron na tayo nasusukot na 62. 63 amp. 63 volts. kalidad at Yan. Ikabit ko na siya sa housing niya para matesting natin kung lulusaw po siya ng rad. Yan, kabit ko lang. sa bawat gawain para lahat ay may bagong matutunan din. Sama-sama tayo, share ang So mga kabali, nailagay muna natin dito sa housing niya. Try muna natin kung magkakaroon ng display. Ito, lagyan ko. Yan, milaw. Okay, nagka-display na. Wala naman siyang overcurrent. 450, sakto. Sukatan natin yung output kung meron. Bago natin testingin sa rad. Ayan, meron tayo nasusukat 60. Ayan, 60 siya. Bali, try naman natin i-direct sa mesa sa saksakan. Bali, naka-ano lang kasi tayo. Direct, tatanggalin ko muna yung mga nakasaksak. Dito natin testingin. bawat repair ay bagong inspirasyon. Bali, ito, sasaksak ko na. Testingin natin kung walang magiging problema. Yan, mandar naman. Sukatan uli natin. Kung meron. Ayan, bali tumaas yan. Naging 66 volts. Ito ko lang. Maraming salamat Ayan. Ayun, 66. Wala po. Ayan, 66 volts. Yun na lang, testingin natin sa, sa welding rod kung lulusaw siya. Balik na lang ako pag set up ko muna. Ayan, kabali, ito, testingin ko na. Natin kung hindi magkakaroon ng problema. hanggang sa susunod na video. RMZ Vlogs, sama-sama tayo, share ang kaalaman para sa lahat ng tao. Like, follow at share nyo rin. So mga kabali, nakaubos naman tayo ng isang rod. Bali, hindi naman nasira yung unit natin. Bali, yun lang talaga naging problema niya. Bali, ito naging issue nito, ginagamit, biglang bumaksak. Bigla na lang nagkaganon, na-sorted yung ating IGBT. Saka bridge na ano, rectifier natin, diode. Ayan, bali sa ano na to, sa REM. Hanggang dito na lang, okay na.